Magandang pag-usapan po, ano? Ito pong inconsistency po ng Marcos administration po, mga kabida, no? Patungkol ho dito sa involvement po ng International Criminal Court dito ho sa atin sa Pilipinas. Okay? Bigla hong sumemplang po itong si Yusek Claire Castro, ano po, no? Doon ho sa tanong ni Ivan Merina po, ano? Parang hindi ho niyan nasalag yung tanong po ni Ivan. Yun, iba yung naging sagot. Kumbaga, doon ho nakita natin yung inconsistency po ng gobyerno, ano? Okay. Sa isang press briefing po, mga kabida, sa loob po ng Malacanang, ano, tinanong kasi po ni Ivan, ito pong si Yusek Claire Castro, patungkol ho doon sa reparation. Yung reparation, yun yung pagbabayad po, mga kabida, sa possible damages o danyos, ano? Lalong-lalo na doon ho sa mga naulila po ng mga sinasabi nilang biktima sa war on drugs po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Tinanong po ni Ivan kung pagbibigyan po daw ng Marcos administration kung sakali ho hilingin po ng International Criminal Court na i-freeze yung assets po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo kung ano yung sagot po ni Yusek Castro? Instead na ang inaasahan po natin, mga kabida, na sasabihin po niya is hindi ho tayo mangingialam dyan kasi ho out na po tayo sa International Criminal Court. Wala na pong jurisdiction yung ICC po dito sa atin. Iba yung naging sagot po niya eh. O ito, pakinggan po natin, ano, mga kabida, at kayo na pong bahala magdesisyon kung tama ba yung sinabi po ni Yusek Castro. Narito po. Ma'am, isang bahagi daw ng reparation sa mga biktima ng crimes against humanity ay yung pag-freeze ng assets ng akusado pag nahatulan at pagbibigay posible na reparation sa mga biktima. Sakali magkaroon po ng request for asset freeze, will the government comply with the ICC request? Okay. Malamang ito po ay ituturo natin sa AMLAC. Tandaan po natin, kapag may kaso po ng plunder, isasantabong ko muna po yung ICC. Okay? When it comes to freezing of assets, meron na po na isang pang kaso si Senator Trillanes ng plunder against the former President Duterte and Bongo. Dapat noon pa lang po sana inaralan ng AMLAC kung dapat i-freeze because the case is plunder. Okay, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. But doesn't this amount to cooperation with the ICC? Kaya nga po ibabato natin sa AMLAC eh. But AMLAC is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation, damages, kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. And it doesn't matter if the request comes from the ICC whose jurisdiction we do not recognize? Yes. Because dapat natin ibigay kung anong dapat na maibigay na hustisya. Thank you. Ayun po. Pinanindigan na lang po ni Yusek Castro yung kanyang sagot. Na alam po niya na hindi dapat yun isagot. Ano po. Okay? So, sabi po niya na ipaubaya po nila, i-refer po nila sa AMLAC, ano? Kung sakali hong mag-request po yung ICC na i-freeze po yung assets po ng dating Pangulo, ano? Ang sagot po niya, i-refer po nila sa AMLAC kasi yung AMLAC yung in charge doon, ano? Now, tinanong po ni Ivan po ulit, no? May follow-up question siya doon. Kung ganun, parang nakikipag-coordinate po tayo, ano? Sa International Criminal Court. Ang sagot po ni Yusek Castro bahala na po yung yung AMLAC kasi yung AMLAC walang pinipili eh. 'Di ba? Yung AMLAC kasi is part po ng gobyerno. Okay? Kung tutuusin po, kung pakikilusin po natin yung AMLAC para lang po tugunan yung request kung sakaling meron pong request ito pong International Criminal Court. Parang pinagbigyan po natin yung ICC dyan, ano? Kumbaga, parang nirecognize po natin na part pa rin tayo ng International Criminal Court. Oh, 'di ba? So, yun. Sumimplang po itong si Claire Castro dito, mga kabida, no?
At dito ho natin makikita yung inconsistency po ng Marcos administration. Kasi alam naman po natin for the past several weeks or months na pinanindigan talaga ng gobyernong ito na wala ho tayong pakialam sa ICC, wala hong jurisdiction ng ICC po dito ho sa Pilipinas. Kaya hindi daw nila ino-honor yung request po ng ICC doon ho sa request po ng ICC na magkaroon po sila ng investigasyon dito sa Pilipinas. Pero ang tanong, bakit ho pinagbigyan po nila ang ICC na ma-serve yung warrant of arrest dito sa Pilipinas kung nanindigan po yung gobyerno na wala hong jurisdiction yung International Criminal Court? Yun yung malaking tanong po dito. Kumbaga, doon pa lang sa action po ng gobyerno, mga kabida, makikita mo na yung inconsistency po nila, no? Okay? Iba yung salita, iba yung action. Okay? Yung sa salita po, pinanindigan po nila na wala hong jurisdiction po ang ICC at walang karapatan po ang ICC na manghuli dito sa Pilipinas. Pero pagdating ho sa action, pinakilos po nila yung police, okay? Kumbaga, inassist po ng police yung Interpol para ma-serve yung warrant of arrest, anong tawag doon? Diba? So, coordination. Hindi man pwede na magiging successful yung operation po laban sa dating Pangulo kung wala hong cooperation po, mga kabida, ng ating mga kapulisan. Diba? Tama ba ako? Diba? It goes to show na kapag disadvantage po sa gobyerno, ang sasabihin po nila, mga kabida, hindi na ho tayo saklaw ng ICC. Alright? Kagaya po ng balita po, mga kabida, na baka ho mag-apply for interim release. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para ho sa kanyang pansamantalang paglaya dyan ho sa International Criminal Court. Ano bang sabi po ni Yusek Castro dyan? Ang sabi po niya, hindi ho makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Alright? Okay na sana yon, mga kabida, no? Wala yung problema yon kasi makikita po natin yung consistency daw ng gobyerno. Kahit na po may question doon ho sa arrest po ng dating Pangulo. Okay, doon na po tayo sa consistency po nila. Alright? Pero pagdating ho dito sa reparation, okay, dito ko sa reparation po, iba yung tune. Iba yung tunada po ng Malacanang, Kumbaga, naging out of tune po siya doon ho sa kanilang paninindigan, Bigla hong, sige, ipaubaya natin sa AMLAC to. Doon pa lang sa pag-ubaya po, doon ho sa AMLAC, kung sakali hong may request po yung ICC, mga kabida, na i-freeze yung asset po ng dating Pangulo, isang indikasyon na po yun, mga kabida, na makikipagtulungan po tayo sa International Criminal Court. Kaya nga tanong, ano ba talaga, ate? Ano ba talaga yung stand po natin? Kasi nalilito na po kami. Yung taong bayan, nalilito na po sa kakadaldal po ni Yusek Castro na hindi ho tayo miyembro ng ICC, wala ng jurisdiction yung ICC, and here comes ito pong issue po ng reparation, i-refer po natin sa AMLAC. Diba? Tinanong po ni Ivan Merina ulit, ito pong si Yusek Castro, nung sinabi po niya, i-refer po sa AMLAC yung request kung sakaling meron pong request. Okay? Ang tanong po ni Ivan, ibig sabihin ba makikipag-ugnayan na po tayo sa International Criminal Court? Ang sagot po ni Yusek Castro, basta i-refer po natin sa AMLAC kasi ho, yung AMLAC wala hong pinipili. Yung action pa lang na i-refer, it indicates na po, na we are willing to coordinate and cooperate with International Criminal Court. So yun po, Kaya nga, yung observation po kasi, mga kabida, na kapag disadvantage po para ho sa gobyerno, okay, bigla ho tayong kumambyo, bigla ho nating panghahawakan yung ating posisyon, okay, na hindi na po tayo
saklaw ng ICC, wala na pong jurisdiction ng ICC dito sa atin, ano? Okay? Pero pag advantage po, okay, ng gobyerno, kagaya po ng reparation, bigla po natin sasabihin na i-refer po natin sa AMLAC. So yun po mga kabida. So sana ayus-ayusin po ng Marcos administration yung kanilang script. Kasi ho, halata na out of script na po yung sagot po ng tagapagsalita po ng Pangulo, tagapagsalita po ng Malacanang po mga kabida. Para po sa inyo, ano po yung opinion po ninyo tungkol dito?